Ibig mong sabihin, sinagot mo na si Brendan Ann? Nasisiyahang hingi ng kompermisyon ni Baby sa kanya. Sinamahan niya itong patingnan ng anak sa pediatrician ng araw na iyon. Dito niya unang isiniwalat ang naging pasya niya matapos ang huli nilang pagkikita ni Rachel. Inisip niyang mas mapapayapa ang pagtanggap niya sa pag-ibig ni Brendan, ang gulong nilikha sa sistema niya ng ginawa ni Rachel. Kaya dali-dali siyang nagpasyang sagutin na ang manliligaw. Hindi siya nagdasal, hindi niya kinonsulta ang Diyos sa desisyon niya. Kung tama man o mali ang kapasyahang iyon, saka na lamang niya iisipin. Oo, officially na mag-boyfriend na kami. Niyakap siya nito. Finally, I'm happy for you, friend. Thanks. Mataman siyang pinagmasdan nito pagkuwan. Nakangiti ka pero parang hindi ka masaya. I know you, hindi ganyan ang itsura mo kung totoong masaya ka. Idinaan lang niya sa tawa at pagbibiro ang sagot. Hey, naisali na yata sa iyo ni Josephine ang pagiging psychoanalyst Are you sure you're ready for this, Anne? Marahan niya itong hinampas sa braso. Ano ka ba? 23 na ako. Ano pa ba sa sarili ko ang dapat kong ihanda? Hindi lang naman ang physical maturity mo ang dapat nating consider sa pakikipagrelasyon. Importante rin yung talagang gusto mo at handa na ang kalooban mo. Baby, sigurado na ako, okay? Minulagatan lang siya nito kasabay sa pagkikipit balikat. Alam niyang iginagalang nito ang pasya niya, ngunit may iba itong pananaw sa kanyang desisyon. Hindi na niya inihatid pa sa bahay ang mag-ina. Naghiwalay na sila nito sa klinika. Tinawagan kasi siya ni Brendan. Nang malaman nitong wala siya sa kanila, nagyaya na lang ito mag-bowling. Napagpasyahan nilang magkita na lamang sa bowling alley. Nawala naman ang pananamlay niya nang nagbo-bowling na sila. Mahusay ito at hindi rin naman siya nagpapahuli sa score. Maingay itong maglaro kapag nakaka-strike. Humihiyaw ito at napapatalon pa, kaya naaaliw siya ng husto. Inabot na sila ng gabi bago pa sila naisipang umuwi. Dapat may follow-up ang laban natin yon, sabi ni Brendan nang pasakay na sila ng kotse. Pagod na sila ngunit masasaya ang itsura. Nagawang itaboy ng enjoyment nila ang mga bagay na nagpapabigat sa dibdib niya. Hintayin mo muna makapag-practice ako ng husto bago tayo uli magharap. Noong tag-ulan pa ako huling nag-bowling. Malapit na uling magtag-ulan nang maulit akong maglaro ngayon. Samantalang ikaw mukhang laman ng bowling alley. Lugi ako sa iyo. Hindi naman, inspired lang kasi ako, kaya natalo kita. Ganon? Oo, lalo na kapag ganyang nakangiti ka sa akin na parang love na love mo ako. Nagtaas baba pa ng kilay ito habang nakangisi sa kanya. Natawa siya. Para pong timang yan. Nagulat siya sa sumunod nitong ginawa. Pinupong nito ng halik ang kanyang mukha na animoy pinanggigilan siya. Nang halikan siya nito sa mga labi ay hindi siya tumutol. Ngunit hindi rin naman yan magawang gumanti. Hindi naman nagtagal ang halik nito. Balik kaya tayo ulit sa bowling alley. Na-triple na ang pagka-inspire ko. Patuloy nitong pagpapakwela na parang dati nang hinahalikan siya nito. Pakiramdam ko kahit sipain niya pa Moseno, makakaya kong talunin ngayon. Ihatid mo na nga ako, baka imbes na tumakbo itong kotse mo, ilipad tayo sa pagyayabang mo. Pangantsaw naman niya. Nang dumaan ang sasakyan nito sa tapat ng unit ni Rachel, napansin niyang wala ang kulungan ng asong si Choco roon. At ang mas pinagtataka niya, maging ang aso ay wala rin. Nang dumako ang paningin niya sa bintana ng bahay ni Rachel, umaasam siyang makikita niya ito roon. Subalit ni hindi gumagalaw ang kurtina roon. Hindi naman niya sinasadya.
Nabahira ng lungkot ang saya niya sa paglabas nila ni Brendan. Kinabukasan, pauwi na si Anne at ang mami niya. Mula sa simbahan nang batiin sila ni Tita Rodora. Nagpapahangin ito habang nakasandal sa isang recliner sa tabi ng garden bed. Bakit nga po pala wala ng kulungan ni Choco? Nasaan na ang aso niyo, tita? Tanong niya sa ina ni Rachel. Sumingit na nagpaalam ang mami niyang mauna na ito matapos ngitian at gantihan ng pagbati ang ina ni Rachel. Nagpaiwan naman siya at naupo sa inaalok na monoblock chair ng ginang. Nasa mga magulang kunaan, isinama siya roon ni Rachel. Parang ibig niyang kabahan sa sinabing nitong isinama. Bakit po? Mahal na mahal ni Rachel ang aso. Kaya nga isinama na niya. Doon na kasi siya titira. Noong nakaraang linggo pa nga siya inihatid doon ng mister ko. Nagulat siya sa inihayag nito. Bakit po? Ang sabi niya sa akin para daw mas mapalapit siya sa university. Kaysa mahirap daw sumakay rito sa atin tuwing umagang rush hour. Masyado pa raw magastos sa pamasahe. Pero pakiramdam ko, tuluyan lang siyang nagtampo sa iyon. Sa akin po, oo. Bago kasi siya nagpaalam sa amin ng daddy niya, parang ang lungkot-lungkot niya. Inuusisa ko nga kung may problema siya. Panay lang naman ang tanggi niya. Nagkakaganoon lang naman iyon kapag may tampo siya sa iyo. Ano bang pinagtalunan niyo ni RR? Baka po, hindi niya alam kung paano sasabihin ang namagitan sa kanila ng anak nito. Nanasampal niya si Rachel. Nang huli silang nagkita, mabait ito ngunit di niya alam na protective ito sa feelings ng anak. Baka po nagtampo siya nang mabalitaan niyang may boyfriend na ako. Kaya naman pala kung sa bagay, mabuti na nga rin siguro yon para maputol na ang pagkahibang nun sa iyo. Kung hindi na kayo magkikita, baka makakalimutan na rin ni RR ang puppy love niya sa iyo. Alanganing ngiti ang igananti niya sa tila panunudyo nito. Hindi niya maunawaan ang sarili kung bakit binabaha siya ngayon ng lungkot nang malamang hindi na roon titira si Rachel. Minsang lumabas sila muli ni Brendan. Nang inihatid siya nito sa kanila, ay nadat na nilang balisa ang mami niya. Nang makita sila nito ay bigla na lamang siyang niyakap at iniyakan. "My, what's wrong?" Naalarmang usisa ni Anne habang kapwa sila nakatingin sa isa't isa ni Brendan. Nakamarka ang pagtataka sa mga mukha nila. Iyak lang ang nakuha nitong tugon. Yakap pa rin iginiya niya ito. Maupo sa sopa. Lalo siyang nag-alala para sa mami niya. Handa siyang makipagbasagan ng mukha sa taong mananakit dito. Ganoon din ito kahalaga sa kanya. Ganoon siya ka-protective dito mula nang abandonahin sila ng daddy niya. Hinayaan lang niyang humupa ang bugso nito. Bago niya ito muling tinanong, "Bakit, May? Anong nangyari?" Listo namang inabutan ito ni Brendan ng basong tubig. "Salamat," wika ng mami niya na isang lagok lang ang nakuhang inumin. Sumagap muna ito ng hangin bago muling nagsalita. "Nakita ko ang daddy mo." Sinilip ni Anne ang mami niya sa silid nito. Payapa na itong natutulog ngayon. Saka pa lamang niya nagawang bumalik sa kanyang silid. Mukha siya ang hindi makakatulog magdamag. Ayon sa kwento kanina ng kanyang mami, may dinalaw itong isang kaibigan sa ospital. Nasa visitors lodge daw ito doon at nakita niya ang kanyang daddy. Yakap daw ng daddy niya ang isang umiiyak na babaeng hindi na lalayo sa edad nito. Katabi raw ng mga ito ang dalawang lalaki na natitiyak ng mami niyang mas matanda pa sa kanya. Kamukha raw ng daddy ang dalawang lalaki. Iyon ang iniiyakan ng kanyang mami. Kung tama raw ang sa pantahan nito na anak ng daddy niya, ang mga iyon, iisa lamang daw ang kahulugan niyon. May naunang pamilya ang daddy niya bago ito nagpakasal sa kanyang mami.
Granted ngang nauna itong pamilya ang nakita kanina ng mami niya. Ngunit bakit hindi na ito nagpakita kahit kailanman sa kanya sa loob ng 11 taon? After all, anak pa din naman siya nito. Hindi na nito inilalang nangangailangan din siya ng kalinga ng isang ama. Nakailangan din niya ng tulong para sa kanyang pag-aaral noon at iba pang pangangailangan. Mabuti pa ang aso, hindi iniiwan ang mga tuta nito. Ngunit ang daddy niya, pinigilan niya ang paglitaw ng mapapait na alaalang nakaimbak lamang sa pinakatagong bahagi ng kanyang puso at isipan. Diyos ko, tulungan po ninyo akong matagpuan ang mga sagot sa aking mga tanong. Ayoko po ng ganitong pakiramdam. Ayoko pong tuluyang mamuhi sa taong nagbigay sa akin ng buhay. Bago maglipat linggo, hindi niya inaasahang mapagbubuksan ng pinto ang taong laman ng mga paghihirap ng mga kalooban nilang mag-ina.